Huwag ho nating takutin ang mga pasyenteng may cancer kung hindi tayo sigurado sa ating mga impormasyon. Kung talagang mahal nyo yung kamag-anak ninyo, tutulungan nyo sila, hindi nyo sila tatakutin dahil pag hindi sila nagpagamot, siguradong mamamatay sila. Bakit takot magpa-chemo ang mga tao? So magbibigay tayo ng solusyon para sa side effects. Ito po si Doc Liza Ong na nagpapayo sa inyo. Ang problema po natin, takot na takot tayo na magpa-chemo. May mga pangunahing dahilan kung bakit matindi ang pangamba ng mga tao tungkol sa chemotherapy. Number 1 na dahilan kasi yung maling akala nila may stigma. Madalas kasi iniisip nila na yung pagki-chemotherapy ang nagpapahirap at kumikitil dun sa buhay ng pasyente na may cancer. Ang hindi nila alam, ang mismong sakit na cancer ang kalaban natin dito. Kaya, yun ang dapat nating gamutin para malabanan natin yung sakit. At pag ito ay napabayaan, yun yung kikitil sa buhay natin. Parang yung ibang mga sakit, hindi ba? Pag nag-kidney failure, payag naman tayong magpa-dialysis para mabuhay lang. So ito, ganun din. Ang chemotherapy, pansamantala lang. Pagkatapos ng chemotherapy, babalik na lahat yung mga naramdaman ninyo. Mawawala na yun. So ang problema kasi, nakikinig tayo dun sa mga negatibong karanasan na narinig natin sa ibang tao. Pero mali pala kasi hindi naman sila ang eksperto. Ang dapat nating tanungin yung ating oncologist o ang doktor ng may cancer. Sila po ang expert. Huwag ho tayong maniniwala sa chismis, sa sabi-sabi at kung ano-anong mga kinukwento sa atin. At kung tayo naman ho ang kamag-anak ng pasyenteng may cancer, huwag ho nating takutin sila kung hindi tayo sigurado sa ating mga impormasyon. Kung talagang mahal nyo yung kamag-anak ninyo, tutulungan nyo sila, hindi nyo sila tatakutin dahil pag hindi sila nagpagamot, siguradong mamamatay sila. Kasi po, hindi nyo siya binigyan ng gamot, tinakot nyo, at wag nyo po silang dalahin sa iba't ibang klase ng mga gamutan kasi pareho lang ho ang gastos, yung iba nga mas mahal pa maningil. Ikalawang dahilan, yung mga pasyente kasi at saka yung mga kamag-anak, takot sila sa side effects yung hirap, yung physical na hirap, yung matinding pagsusuka, panghihina, ang unang pumapasok doon sa isipan natin. Sabi ko nga, pagtapos na ang chemotherapy, gaganda na ulit ang pakiramdam ninyo. Number 3, syempre natatakot kayo, biglang magbabago yung itsura nyo, mahuhulog yung buhok nyo, ang tawag dyan alopecia. Baka mahiya kayo, or syempre, medyo mas mai-insecure kayo. Pero alam nyo po, pagtapos ng chemotherapy, pagtubo ng buhok nyo, minsan mas makapal pa, tapos mas maitim na, yung iba nga nakulot pa. So, babalik po lahat yan. Mabilis lang tumubo. In 2 to 3 weeks, mga ganyan na. Si Doc po bumalik na ang lahat ng buhok niya at makapal na ulit at long hair na ulit si Doc. Ako, nagsisimula na. So, kaya ako po, naghanda na ako ng aking hat. So, one day, isusuot ko na po to pag nahulog na lahat. Binabala ko rin bumili ng wig or pwede din yung bandana. So, lahat naman ho yan pwede. Tsaka pwede nating itanong dun sa ating medical oncologist. Meron kasi ngayon yung tinatawag na cap, yung cold cap. May nilalagay, medyo fini-freeze yung skin natin habang nagkikimo. So, medyo nakakatulong din yon. Kaya, hindi mabilis mahulog yung buhok. Kumbaga, mas dahan-dahan yung pagkahulog ng buhok o alopecia. So, pwede naman tayong mag-ayos din kahit nagki-chemotherapy tayo. Pwede naman tayong mag-makeup ng konti para ipakita natin na masaya pa rin tayo dahil buhay tayo.
Yun naman po ang reason doon eh. Number 4, marami sa atin takot sa karayom kasi masakit yon, kasi alam natin maraming tusok yan. So dami-daming mga tusok, mangingitim lahat ng kamay nyo, kakatusok, lahat ng pwedeng tusukin. Ganito po, napansin ko, pag tutusok na yung karayom, hinga kayo ng malalim, inhale, tapos exhale. Mas less ho yung nararamdaman ninyo. By experience, kaya pag sabi, ayan na po, inhale, exhale, ganun po ang ginagawa ko. And, syempre, alam natin kasi, cycles yan, kumbaga linggo-linggo. So, meron na rin pong mga nauso ngayon, yung mga Portacat, para doon na lang lagi nilalagay yung mga gamot. Pwede rin ho tayong magpalagay noon kung ino-offer yon nung doctor ninyo para hindi pa ulit-ulit ang tusok. Mas okay din po yun. Isa pa, 5, na dahilan bakit takot ang tao sa chemotherapy. Siyempre, yung gasto sa gamutan. Kasi alam natin maraming cycles, ilang linggo, like ako, 12 weeks every Monday of chemotherapy. Siyempre, may stress yan sa finances o dun sa gastusin. Pero, gamitin po natin ang ating PhilHealth. Kasi stage 0 to 4, ginagamot na yung Z-benefit package ng PhilHealth. Gamitin po natin. Kung mahirap tayo, pwede tayong magpamiyembro ng PhilHealth. Kung tayo ay nagtrabaho, pwede rin tayong lumapit sa ating SSS at GSIS na ating hinulugan. Kung may extra budget nga habang bata kayo, maghulog na kayo ng medical insurance. Actually, mas importante yung medical insurance compared sa life insurance sa mga ganitong pagkakataon. Para hindi mo na kailangan magbenta ng ari-arian or mag-loan. So, kung isama nyo po sana sa inyong budget. Pupunta naman tayo sa solusyon at gabay paano natin ma-manage yung side effects. Kasi nga, yan yung unang takot natin. Number 1, yung pagsusuka at pagkahilo. Alam nyo po, bago kayo simula ng chemotherapy, may binibigay na po mga gamot. Ang tawag doon, pre-medications. Kasama po dyan yung mga para sa anti-nausea at para sa anti-pagsusuka. Katulad ng mga Benadryl o diphenhydramine. Itanong nyo po, magaganda na po ang mga gamot ngayon, good for 1 week. Meron pong mga Akinseo, Zofran, naka-steroids din kayo, bibigyan din kayo ng dexamethasone, Pariet para protection sa tiyan. So, good for a week ang epekto. So, sa akin po, nagpapasalamat ako kasi may mga ganito ng gamot. Kung medyo mahal po, pwede pong i-cover ng PhilHealth. Itanong nyo lang dun sa inyong medical oncologist para hindi kayo magsusuka. Number 2, walang ganang kumain o kaya napakatabang kasi sure magbabago yung pang-amoy at panlasa ninyo. Gawin nyo na lang paunti-unti yung kain pero madalas. So, sabi nga, kumbaga sa manok, patukato ka. At piliin nyo yung malalambot na pagkain tulad ng mga itlog, sabaw at isda. Maganda din po kasi yan para makarecover tayo. Number 3, para dun sa pagod, panghihina o yung sinasabi nilang fatigue na lagi nyong naririnig. Magpahinga lang po kayo kung feeling nyo pagod kayo. Kahit hindi ho kayo makatulog, problem kasi pag naka-steroids, hindi agad makatulog. Marami pong may problema nun, pero makakatulong po hingi kayo ng Benadryl dun sa inyong doktor, diphenhydramine, para pangtulong po makatulog kayo sa gabi. Ngayon, pag pagod, magpahinga lang, higa lang kayo. Tapos, ituloy nyo rin po yung mga paglalakad kasi kailangan may konting exercise pa rin tayo para manatili yung lakas ng ating katawan. Kasi ayaw natin na hindi kayo lumalakad kasi mas mabilis kayong matutumba. Iwas aksidente. Dito po pumapasok yung mga kamag-anak at kaibigan na gustong makatulong. Hindi po pera ang kailangan. Kung wala ho kayong ibibigay na pera, pwede nyong ipagluto yung ating pasyente. Pwede nyong ipaglaba kasi kung mahina siya, hirap siyang maglaba at magsampay. Pwede nyong linisin ang bahay niya. Pwede nyong ihatid ang mga anak niya para hindi niya inaalala. Pwede nyo siyang samahan sa pagpapacheck up kasi baka matumba siya. So yun po, bilang
kapatid, kamag-anak, kaibigan, yun po yung mga pwede nating itulong dun sa ating mga pasyente. Okay? Number 4, yung pagkalagas ng buhok. Pwede tayong magsombrero, magwig o magbandana, at saka kung meron nga yung scalp cooling o yung cold cap, tinatawag, medyo fini-freeze yung ating anit para mas unti-unti. At saka alam nyo po, pag malapit na kayong mag-chemotherapy, sasabihin ng doktor, magpagupit na ho kayo ng maikli. Mapababae o mapalalaki, yung pinakamaikling gupit na pwede nyong gawin para po pag nahulog, hindi mas makalat dun sa inyong sahig. Mas madaling i-manage kasi mas nakakalungkot pag nakikita nyo ang haba ng buhok nyo, hulog ng hulog dyan. So, mas maganda po, paggupit na tayo ng maikli, katulad ng ginawa ko. Yung iba naman po, nagkakaroon ng mga singaw sa bibig. Diyan po, kaya sabi ko nga, para po hindi magsugat-sugat yung ating bibig. Kasi ito pong tinuturo ko para sa lahat ho ng cancer to ha. Hindi lamang sa breast cancer. Meron po, kasi carcinoma yun eh. Carcinoma. Ito din po yung mga gamot. Pareho lang kami ng gamot ni Doc Willie sa sarcoma. Meron din po mga gamot sa lymphoma. Meron din yun sa mga blood o leukemia. So, pare-pareho din halos ang mga side effects. So alam ko, bawat pamilya magkakaroon ng isang kamag-anak na aalagaan na may cancer. So itong tinuturo ko ay para sa lahat ng cancer, bukod pa sa mga may breast cancer. So hindi po maiwasan magsusugat-sugat yung bibig nyo. So kaya ako, lagi ko sinasabi, laging lagyan ng lip balm, lalo na pag matutulog kayo. Kasi pag gising nyo, baka putok-putok na po yung inyong bibig. So, mas maganda panay na panay ang lagay ng lip balm. Tapos, sip-sip ng water. Huwag po nating hayaang dry na dry yung ating bibig. Tapos po, pag may nakita agad kayong maraming parang mga singaw, kunan nyo po ng picture, ipadala nyo dun sa doctor nyo or itanong nyo sa doctor nyo kasi meron po mga pangmumog, nystatin at fluconazole kung mapatunayang fungal infection. Tapos, pag may sugat na yung bibig natin or kahit walang sugat, kasi yung mga nabibiling mga mouthwash, matatapang, hindi ba, masakit sa bibig. So ako po, dun sa aking CR, meron ako sa maligamgam na tubig, yung konting init lang, lalagyan ko ng asin, salt, at saka ng baking soda. So yan po, pwede kayong gumawa ng sarili nyong mouthwash. So, nakakatulong din ho yun dun sa inyong mga sugat para maiwasan. Kasi pag nagsugat yan, hindi kayo makakakain. I-report nyo lang agad. So, kailangan yung oral hygiene natin, pag-igihin natin para makakain pa rin tayo. At sabi ko nga, oras nagkaroon ng masakit na lalamunan, lagnat, o giniginaw kayo, sabihin nyo agad dun sa inyong oncologist kasi may ibibigay siyang pangmumog, yung nystatin at saka mga kapsula tulad nga ng fluconazole o antifungal. Ngayon, ito ang madalas na reklamo sa akin ng lahat ng pasyente, iba't ibang cancer. Nanginginig daw o manhid ang kanilang kamay at paa. Yes, yung paa nyo, pag tinapak nyo, parang hindi nyo maramdaman. Ang tawag doon, chemotherapy-induced peripheral neuropathy. Dahil po sa chemo, lalo na yung mga nakataksol. Ako po ay nakataksol, si Doc Willie nagtaksol, marami pong nakataksol. So, mararamdaman nyo yan. Habang nagkikimo, mararamdaman nyo. And a few months after. So, ramdam nyo pa yan. But then, dapat pabawasan ng pabawas pag hindi na ho kayo nagkikimo. So, medyo napapaaga lang. Diba minsan nararamdaman lang yun ng mga diabetic tsaka ng mga may edad. So, ito medyo mararamdaman nyo. So, lagi nyo pa rin sabi nga, ito, i-exercise nyo. May mga tinuro kami exercise sa kamay. Pag may peripheral neuropathy, gawin nyo po yung mga piano-piano, yung pag ganyan-ganyan, nakakatulong po yan. Number 7, iwasan nating matumba pagbangon, lalo na pag mababa ang platelet count natin. Minsan,
ang platelet ng nagkikimo mas mababa pa kesa sa na-dengue. So, iwas tayo sa bleeding, iwas sa aksidente. Laging sinasabi ng oncologist namin, si Dr. Ang Peng Tiam, wag na wag matutumba kasi ayaw natin mag-bleeding. So, tinuturo namin ni Doc Willie, di ba? Pag galing kayo sa higa, itukod nyo yung kamay nyo, upo muna, bilang kayo 1 to 10. Pag tayo, wag agad lalakad, bilang 1 to 10. Bago lumakad, bago mag-CR. Kung pwedeng may aalalay, better. Kasi maraming natutumba sa banyo. Basta wag na wag ho tayong matutumba kasi ayaw natin maaksidente. O meron po ako mga kakilala na operahan pa na fracture kasi natumba. So maging maingat. Kung kailangan natin magtungkod or may taga-akay, gawin ho natin. Okay. Number 8, dito po sa amin, yung gamutan ng aming doktor, every week pinapa-blood test kami. Every Friday. So, kasi pag nagki-chemotherapy, bababa po yung WBC, yung platelet, tsaka RBC. So, bantayan nyo lahat yan. Pag sobrang baba kasi ng WBC, may tinatawag na neutropenic sepsis. So, mahinang-mahina, parang may sakit kayo. Pag pagramdam nyo yung hina kayo, sabihin nyo agad sa oncologist nyo. Lahat ho yan may solusyon. Pag mababa ang WBC, meron pong mga binibigay na mga GCSF. Yun pong nagpapadami yun eh. Yung granulocyte colony stimulating factor, GCSF. Mga injections po sila para tumaas agad ang inyong WBC. Pag naman ho, anemic, bababa ang RBC. So, meron po tayong mga epoetin, kamukha ng mga binibigay dun sa mga nagdadialysis. Pag naman ho bumaba yung platelet, meron din pong mga Romiplastim o Romiplate, pangpataas ho ito ng platelet count. Tsaka syempre, yung fluids din. So, maganda na mo-monitor every week at i-report nyo agad itong WBC, RBC, yung result po ng mismong CBC nyo, tsaka ng mga iba pang test ninyo, i-report agad dun sa inyong oncologist para magawa na ng paraan. Hindi kailangang ma-admit ng ma-admit. Kung kailangan mag-transfusion, pumayag po kayo. Yun lang, hanap kayo ng donor kasi lahat ho yan pwede namang itaas. Okay. Tapos, sasabihin nyo, Doc, ang dami-dami namang ini-inject. Ito, yung mga injections. Alam nyo, mas hindi masakit pag dun sa bandang bilbil pala, in-inject yan. Yan ang turo ng mga nurses. Di ba yung mga diabetic, bakit dun sila sa bilbil sa tiyan nag-i-inject? Pareho din ho yun. So, wag kayong malungkot. Kasi yung diabetic, yung mga nagdadialysis, mga kidney patients, doon sila nag-i-inject kasi mas hindi masakit kung saan mataba. Ipipindot lang ng konti. Tapos sa kanila itutusok ng ganon. So, less yung sakit. So, wag ko kayong malungkot. May mga paraan para mabawasan yung mga sakit na nararamdaman natin. Okay? Number 8, iwas infeksyon. Lagi po tayo maghuhugas ng kamay. Lagi magsuot ng face mask. Tapos, hugas palagi. Palit ng malinis na damit palagi. Lalo na pag lumabas kayo. Tapos, yung hinihigaan ninyo, every week palitan lahat. Kailangan din laging bagong luto ang pagkain. Kasi napansin ko po, pag yung matagal nang nakaprepare na pagkain na nakain ng isang nagki-chemotherapy, marami ho kaming kasama. Ganon din ho nangyari. Mabilis kaming magdiarrhea o magtae. So, mas maganda yung mga bagong luto o lutong bahay. Yung medyo matagal na sa ref, wag nang ipakain. Kasi, syempre, yung kanilang tiyan, yung ng mga nagki-chemotherapy, mas sensitive. So, ayaw nating madagdagan pa ng diarrhea ang problema natin. Pero, marami din constipated o nagtitibi kasi hindi umiinom ng sapat na tubig. Kung hindi naman ho kayo pinagbabawalan na uminom ng tubig, sana po naka 8 to 12 glasses of water sa 24 hours. Sa mga nagtitibi po, meron namang mga lactulose. Ito po, gabi-gabi iniinom mga 20 ml para po hindi kayo magtitibi.
Hindi po biglaan ang effect niyan, pero mas nakakatulong na dumumi kayo. Tapos yung mga prune juice, dragon fruit, melon, iba't ibang prutas at gulay. Sabi ko nga, little by little yung kain, parang subo-subo, pero lahat ho yan makakatulong. Hirap matulog. Yung iba, kasi nga po naka-steroids, Monday, Tuesday naka-steroids ako. So yung 2 days ko, hindi ako makatulog, Wednesday pa ako makakatulog. So pwede po kayong humingi ng diphenhydramine dun sa inyong doktor. Kasi kung yun naman yung binibigay na pre-medicine sa inyo bago kayo mag-chemo, di makakatulong din ho sa inyo yon. Tanong lang muna sa inyong doktor. Tapos, ito po ang kabilin-bilina ng lahat ng nephrologist or kidney doctor. Pag ho kayo ay nagki-chemo, after inom ho kayo ng maraming tubig, dapat within 24 hours, 8 to 12 glasses, para po maiihi nyo lahat ng toxins at hindi po ma-affect yung creatinine at yung pangsala ng kidney ninyo. Lalo na po after ng mga CT scans, MRI, PET scans, inom po after ng maraming tubig. Please, wag na wag pong kakalimutan. Kaya nga po dun sa aming center, lagi silang may pamigay na tubig. Ito po ang ating kaibigan. Water, kung hindi naman kayo pinagbabawalan or hindi kailangang magbawas ng tubig. Siyempre, may ilang may sakit, binabawas yung tubig na. But dun sa mga normal, please, mas maraming tubig, sabi nga po ng nephrologist, mas naliligo ang kidneys nyo sa tubig, mas hindi siya magkakasakit. Sundin po natin ito. And lagi kong sinasabi, pagtapos na ang chemotherapy, babalik na lahat, tutubo na buhok nyo. At pwede rin ho kayo mag-physical therapy para lumakas-lakas po kayo. Sana po ang dasal natin, syempre lahat po ng pamilya magkakaroon ng or mag-aalaga ng isang may cancer. So paano natin aalisin yung takot nila, paano natin sila tutulungan sa gamutan nang hindi sila nalulubog sa utang. Pero syempre, dasal natin, mas convenient sana sa Pilipinas. Sana po may magtayo ng isang cancer center na nandun na lahat. Andun na yung mababait na doktor at mga nurses na gagamot sa inyo. So, sana centralize, andun na lahat, ibibigay na lahat ng gamot na kailangan ninyo, lahat ng doktor na subspecialist na kakailanganin para sa chemotherapy, para sa cancer, nandun na mga OT, PT, nutritionist, andun na PhilHealth Office, social worker, lahat ng test at gamutan, hindi na kailangan lumabas ng ibang lugar para lang sa mga PET scan, MRI, CT scan, molecular testing na pinadadala pa nga po sa ibang bansa, weekly blood test, colonoscopy, yung mga treatment, may proton, may ordinary radiation, outpatient chemo, operating rooms na hindi matagal ang pila. Yun po sana ang dasal natin na magkaroon na po sa atin ng cancer center sa mahirap at para din dun sa may kaya. Sana may mag-invest para mas madali na po ang buhay ng isang may cancer at hindi na sila mahirapan. Maraming salamat po sa pakikinig.